tribulation, sa judgment. That's before. Pero ngayon, titigan po natin kung ano ang stand natin sa ating salvation, kung ano ang stand natin sa judgment. So ayan, pag nakita po natin yung picture na yan, ano pong naiisip natin? So judge, hukom po, ano? So sa judge, dalawa lang po yan. It's either ligtas ka or masisintensyahan ka. Ano? So, ayan po, sa ating topic po for today is eternal judgment. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng eternal judgment? So, ang eternal po, ibig sabihin ng panghabang buhay, ang judgment ay paghatol. Sabi po sa Biblia, sa Hebreo 27:6, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom na. So, isang kamatayan lang po and then judgment na tayo. No? Sinabi din po sa Matthew 25:26, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So, kung kukunin po natin yung unang phrase, itataboy ang mga ito, ang mga tao sa kaparusahang walang hanggan. So, yun po, no? Eternal judgment, which is nakakatakot po talaga siya kung iisipin po natin. At next verse po natin, next slide. So, ang tao po, from the start ay nagkasala, nahiwalay sa Diyos, nawala ang relationship sa Diyos. We are about to go to hell. We are bound to hell. No question asked po. But, to the grace of God, binigay niya po ang kaisa-isang anak niya na we have a chance or we have the opportunity na hindi po tayo mapunta sa impyerno. So ayan, we have two ways. Una, talagang we're bound to hell lamang po. Dahil mabuti ang Panginoon, mabuti ang Diyos, binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus upang tayo po ay may chance na maligtas. So ano po? So, ito pong pag-aaralan po natin ngayon ay reflection nga po ng ating buhay dito, no? Kung nasa na ba tayo or ano na ba ang stand natin? Kasi tayo lamang naman po ang makakapag-judge sa sarili natin habang nabubuhay po tayo. No? Next slide. So the judge, sino nga ba ang judge? So ayan. Next po. So ang judge po ay ang ating Panginoong Diyos. So, makikita po natin dyan na ang Panginoong Diyos ay righteous. So, sabi po sa verse Romans 2:5, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw inyong magsisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa inyo ng Diyos, kung kailan ihahayag ang puot at katarungan ng paghatol ng Diyos. Ang Panginoong Diyos po, ang Diyos po natin ay righteous. Wala po siyang tinatangi. So kung ano ang deserve mo na kaparusahan, ay tatanggapin mo yun. Di ba po? Hindi naman po, wala naman pong tinatangi ang ating Diyos eh. So kung may nagkasala ka, since He is righteous, just, and fair, He will judge according to your works and deeds po. Pangalawa, Romans 2:4. Ang sabi po dito sa Bible, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na kabutihan ng Diyos na umakay sa inyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So ayan po, ang Diyos po natin ay humahatol at the same time, siya po ay mabuti. No? Patience po siya. So kaya nga po niya binigay ang ating Panginoong Jesus upang tayo po ay makatalikod at makabalik po sa Kanya. At gumawa po siya ng paraan upang tayo po ay makabalik. Pangatlo, ang ating Diyos po ay firm and fair. So, ang sabi po dito sa Acts 10:34-35, ngayon po lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saang bansa. So, yan po makikita po natin na walang tinatangi ang Panginoon. Lahat po ay i-judge or lahat ng pag-treat niya ay pantay-pantay po sa lahat ng lahi po. No? So ayan, yan po ang ating Diyos. Siya po yung hahatol sa atin. Next po.
Ayan, si Jesus Christ naman. Si Jesus Christ, siya naman po ang Savior na nabanggit niya po natin kanina at executor po ng will ng Panginoong Diyos, no? So, siya po ang tagapagligtas natin at the same time, siya din yung taga-sentensya. Ano po, siya po yung magbababa ng hatol. In behalf of our God the Father, siya po yung gagawa ng sentensya. So sabi po sa John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan at parusa ng sanlibutan, kung hindi upang iligtas sa pamamagitan niya. So, first po, pumarito ang Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas. Alam po natin yan, at yan po, first purpose niya po dito. Pangalawa naman, John 5:27, sabi po dito, John 5:27, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang pumatol sapagkat siya ang anak ng tao. Kung makikita po natin, contrast na contrast po ito, no? Yung isa tagapagligtas, yung isa tagahubog. Bakit kaya? So kung titignan po natin yan, this is the first coming and the second coming. First coming, Jesus Christ went to the earth to save the lost. The second coming, yun na po yun. Judgment na po yun. So until that day na hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, we have all the luxury time to repent and to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ano po? So, ang judgment ng Panginoon. Next slide po. Judgment ng Panginoon, ang judgment of God, sorry po, typographical error should be capital. So, eternal po, panghabang buhay ang paghuhusga ng Panginoon. So, ang paghuhusga niya ay dalawang phases ang paghuhusga. Isang nasintensyahan na, at the same time, isang i-execute yung sentensya. So, next slide po. Mamaya makikita po natin yan. Ano po ba ang basis ng judgment ng ating Panginoon? So, ayan po, Romans 2:16. Basahin niyo lang po, mahaba. Kulang po sa time. So, sa basis for our judgment according to truth. So, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, sino ba ang katotohanan? Tayo po ba ay nabubuhay sa katotohanan? Alam po natin ang katotohanan, alam po natin ang salita ng Panginoon, pero kung tayo po ay nabubuhay pa rin sa kasinungalingan at hindi tayo sumusunod sa turo o sa katotohanan ng ating Panginoon, judgment po, ano? Kasi nalatag na po sa atin eh. Alam na po natin. So we just have to execute, we just have to follow, we just have to follow, yun po. Tapos, according to our deeds, John 15:5, sabi po dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y hiwalay kung kayo'y hiwalay sa akin. We can do nothing apart from God, apart from Jesus, we know that. Pwede po tayong gumawa ng mga bagay na mabuti, na according to our own will, according to our own strength or desire po, no? Pero kung labas po yan sa Panginoon, useless po yan. Pagdating ng paghuhukom, sunog din po yan. Wala din po yan. So, ang sinasabi po dito, apart from God, we are nothing. So, first, we have to abide in Him. Di ba po? Kailangan, umattach muna tayo sa vine bago tayo mamunga. And then, lahat ng pamumunga po natin, ay ito po ay naaayon sa will ng ating Panginoon. Pangatlo, according to the light of the world. Ano po sabi? According to the light we receive. So John 8:12, sabi po dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang simusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa dilim. Amen. Sino po dito ang nabuhay na sa dilim? Ako po, nabuhay na ako sa dilim. Praise the Lord, at nakilala ko po ang Panginoon at ako po ay nakakita ng liwanag. Lahat po ng taong nasa dilim ay gumagawa ng hindi kaaya-aya. Lahat ng taong nasa liwanag ay sumusunod sa Panginoon. Ito po ay, alam ko po na experience na po nating lahat, no?
Kung nakaalis na po tayo sa dilim at nakaalis na tayo sa niligtas na tayo ng Panginoon at inilawan na ng Panginoon ang ating buhay, na po tayo bumalik sa dilim. Mahirap po. Mahirap hanapin ang ating pupuntahan o ang ating lalakaran kung tayo po ay nasa dilim. So kailangan nasa liwanag tayo, no? Nasa Panginoon tayo. Pangatlo, through the law. Ano po sabi sa Matthew 5:17? Huwag ninyong akalain na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. Naparito ako po, hindi upang ipawalang bisa ang iyon, kung dito pa rin iyon. Amen. So, ang unang kautusan po ay hindi binuwag ng ating Panginoon, kundi fulfillment po siya ng law. No po. So tayo po, hindi po tayo dapat na tagapakinig lamang din. We should be doers also of the Word of God. So, ayun po, no? For the longest, I've been a Christian, but I'm only a listener. I'm not a doer. So, hindi po kumpleto ang pagiging Kristiyano ko before kasi nakikinig lang ako. Hindi ko naman ginagawa yung pinapakinggan ko. So, dalawa po. Ang pakikinig po ay madali lang. Ang mahirap yung execution. So, we have to execute. If we fail on these 4 parts, then we are bound for judgment. Kung isa-summarize po natin ito, makikita po natin ang sentro niya ng ating Panginoong Jesus. Opo. So if we don't have relationship to our Lord Jesus Christ at we're bound to judgment po. No? Sabi nga po, ulitin po natin John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through Him. So we're bound to judgment if this one is neglected. Ano po? Ayan, judgment in 2 parts. So ito na po yung nabanggit po natin kanina, no? Ang judgment po ng Panginoong Diyos ay dalawa. Ang una ay humatol na, ang pangalawa ay naghihintay ng execution ng paghahatol. Ibig sabihin, kung tayo po, kung sa may nasasakdal at napunta sa judge, sinabihan ka ng ano bang date niyo? 10. So for example, 10, nasintensyahan ka ng death penalty, and the death penalty, it will be executed next year. So yun yung part 2. So first part, is the pagbaba ng sentensya. Ang pangalawa naman ay yung execution ng sentensya ng Panginoong Diyos. So titignan natin, let's try to elaborate so that we can explain better po. No? Sige. Next slide. So, first, God has rendered His eternal judgment on 3 parties. First, Satan. The next one is the world, and the third is for mankind. Next slide. Eternal judgment. So, first part is ito po yung sinintensyahan ng Panginoon si Lucifer at ang mga angels na nag-rebel sa Kanya. So sabi po sa Isaiah 14:15, ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kailaliman walang hanggan. So ayan po yung sentensya sa Kanya before. Yun yung unang sentence sa Kanya. So ngayon, ang execution ng sentence sa Kanya is on Revelation 2:10. So sabi po sa Revelation 2:10, ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre na pinagtapunan din sa mga halimaw at huwad na propeta. Pinapahirapan siya doon araw at gabi magpakailanman. So makita po natin, hinatulan ng ating Diyos ang mga fallen angels at si Lucifer sa first part. In the second part, ito na po yung execution. So ngayon, in between that 2 part, nasa na po sila? Nasa na po ang si Lucifer? So, nasa na ito po siya ngayon, waiting. He is devouring people na makasama niya pag siya ay nasentensyahan na. Sabi po sa Revelation 12, ngunit kalagim-lagim ang dadaranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunti na lamang ang panahon na nalalabi sa Kanya. So, yun po. Even the devil, alam niya ang sasabitin niya. No? Naghihintay na lamang din siya ng execution for his punishment.
Next, world. Ayan, yan naman. So, passing of the sentence sa first part po natin ay, sabi po dito sa John 12:31, sabi po, panahon na upang matulan ang mundong ito. Jesus Christ po nagsasabi, panahon na upang matulan ang mundong ito, panahon na rin upang matulan ang pinuno ng mundong ito. Yan po ang hatol niya ng sentence. Pero, ang final part po niyan ay makikita, ang execution ng sentence po niyan ay nasa Revelations 21, which is pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at wala na rin dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. So makikita po natin, first part, sinentensyahan, sinagsabi ang ating Panginoon na hahatulan niya ang mundo. So nahatulan niya, pero hindi pa po na-execute ang kanyang plan. So pag execution na, wala na po ito, wala nang dating langit, wala nang lupa, wala nang dagat. Kasi bago na po lahat, no? Yun po yung final execution niya. So ngayon, in between that two parts, syempre hindi pa naman po nangyayari yan, ano? Yung Revelations 21:1. So nasa na tayo? Kita po natin ngayon ang ating current events, ang ating nangyayari sa mundo. Hindi na bumabait ang mga tao, ano po, sa labas. Dumadami na ang gera, dumadami na ang manipulation. The world is not getting better, but getting worse. Nagiging corrupt na po. So until the time na dumating yung execution, magiging bago na po lahat. Next one. Ayan, judgment of man. So, Romans 15:18. Sabi po dito, kung papaanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. So, alam po natin na nang mawalay po na magkasala si Adam at si Eva po sa ating Panginoong Diyos ay nahiwalay po tayo sa ating Diyos, no? So, doon pa lang nasentensyahan na tayo. And alam din po natin na for the wages of sin is death. So kaya nga po yung illustration natin kanina, we're about to go to hell. Di ba po? Kaya nga, lahat tayo ay nagkasala. So wala naman po tayong kakayahan para maligtas ang sarili natin, kundi lamang sa ating Panginoong Jesus. So, kung makikita niyo po, walang part 2 yan. Kasi, yung part 2, it's your choice kung saan ka pupunta. So, 200 natin kanina, pwede kang pumunta sa langit, pwede mong piliin ang ating Panginoong Jesus, which is going to life or to heaven, or just stay the same, na ganyan ka na lang, na you're bound to hell. So, ngayon, dito na po papasok yung grace. Diyan na po papasok yung grace. Diyan na po papasok ang ating Panginoong Jesus po, ano. Diyan na po siya, dito rin po papasok yung sa 2 Peter 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais mapahamak. Hindi niya nais may mapahamak kundi ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. So, ayan po, no? Napakabuti ng ating Panginoon at hindi pa dumarating yung second coming way back. Asa pa po lahat kung sino man po ang hindi pa tumatalikod at ang mga kamag-anak natin ay the grace of our Lord is there always po. So, napakabuti ng Panginoon po, napakabuti niya at binigyan niya tayo ng opportunity to be with Him. Napakabuti po ng Panginoon. So, ayan. Balik po tayo sa Romans 5:8. Sabi po dito, buuin natin yung verse natin. Una po kasi sinabi dyan kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdudulot ng kaparusahan sa lahat ng matuwid.
At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdudulot ng kaparusahan sa lahat, which is Adam and Eve nung nagkasala sila. Gayun din naman ang matuwid na ginawa ng isang tao, which is Jesus Christ, na nagkatawang tao, ay nagdulot ng pagpapawalang sala sa buhay ng lahat. So amen, nakita po natin na through one man, which is Adam, nagkasala na fall ng tao. Through one man din, through Jesus Christ na ating Panginoon na nagkatawang tao, sa Kanya din naibalik yung relationship natin sa ating Panginoon. So, napakabuti po ng Panginoon, no? Kung iisipin po natin, kung maaralin natin mabuti kung ano yung kaputihan niya sa ating buhay, amazing po talaga. Next. Execution of judgment. Yun, execution of judgment. So, sa execution of judgment, ano nga po ba to? Next po. Yan, Romans 8:1. Sabi po dito, ito po ay para sa mga mananampalataya na pag dumating ang ating Panginoon sa judgment at tumarap na tayo sa Kanya, ito po ay para sa atin. Kung mananatili tayo tapat sa Panginoon, ito po ay para sa atin. Romans 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga tao na nakipag-isa kay Yesu Cristo. Praise God, hallelujah. So ito po, 2 classes po yan sa mga gawa po natin. Gold, silver, and precious stones. Yan lamang po ang mananatili dahil lahat yan, ang dayami, ang kahoy, ang mga damo ay masusunog po yan. Ano? Next po. Fire that tests our works. So, ayan po. Sa Revelations 1:14-15, sabi po dito, cut na po natin. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. So, pertaining to Jesus Christ, ang mga mata daw niya ay parang apoy na nagliliyab. Ano pong ibig sabihin nun? Wala po tayong matatago sa ating Panginoon. Lahat po yan alam niya. Wala po tayong masisikreto. So, when it comes to judgment, it's all about you. Walang wastahan po dyan. Ikaw na po yan ang haharap sa Panginoon. Next. The only works that can stand the test of fire. Ayan, yan na lang po yung matitira, gold, silver, and precious stone. Bakit? Kasi po ang lahat ng ibang bagay ay wala ng paglalagyan or hindi na sila existent sa new heaven and new earth. Yan lamang po ang kaya mag-withstand sa apoy. Sa apoy. Yan po. Ayan, next po. Ayan, ito naman po ang mga 5 kinds of rewards or crowns. For incorruptible crowns, po yung mga nagtiis. So, check na lang po. 1 Corinthians 9:25-27, crown of life. So, ayan, yan naman po yung sa mga martyrs, na mga pananampalataya, yung mga nagtiyaga hanggang sa dulo, hanggang sila ay, sige, basahin po natin. Ano po sabi dito, Revelations 2:10? Revelations 2:10, ang sabi po dito, manatili kang tapat hanggang sa kamatayan at gagantimpalaan ka ng korona ng buhay. Amen. Praise God. So next po ay ang ating crown of glory, which is on Peter 1 Peter 5:2-4. Sabi po dito, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto ninyong makapaglingkod. Ayan. At sa ating crown of righteousness, sa ating, ito naman po ay from 2 Timothy 4:8, sabi po dito, makakamtan ko na ang korona nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay siyang makatarungang hukom. Ang siyang magpupulong sa akin magpapatong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. So, next one.
crown of rejoicing. So, ayan po, ito naman po yung mga Christians na nakapag-win ng soul. At ayan po, yung mga ating mga evangelist. So, ayan po, sila po yan. Tsaka yung crown of glory pala, ito po pala yung sa mga ating mga elders. Na, ayan. Next po. Ayan. So kung kanina ang judgment po ay for the believers, ito po ay for the non-believer. John 5:29 and will come out those who did not hope, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the bad deeds to a resurrection of judgment. So ibig sabihin po, ito na po yung mga hindi nakasulat na pangalan sa aklat ng buhay. So ano pong mangyayari sa kanila, sa mga hindi tumalikod o hindi tumanggap sa ating Panginoon? Revelations 20:15, sabi po dito, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So, ayun po. Next. Ayan, conclusion na. So, conclusion po natin. Ang tao po ay nahulog sa kasalanan. Ano? So, we're bound to go to hell. We're bound to go to destruction. Pit of fire. Pero, sa buti, sa grasya ng ating Panginoon, binigay niya po ang kaisa-isa niyang anak. We have the chance, or we have the opportunity to be with God through Jesus Christ, through our faith. So, ayan po, no? Tandaan po natin na first coming, Jesus Christ will save us. Second coming is execution. So, yun po. We have choices po. Wala pong wala pong gray. Black and white lang, yes or no lang. Walang in between. So, yun lang po. Hallelujah. Thank you, Lord, for your teaching. Salamat, Panginoon, dahil kayo po napakabuti. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming Panginoong Jesus na binigay niyo sa amin upang kami po, Panginoon, ay maligtas. Salamat po, Lord, that we're looking forward, Father God, sa inyong pagdating dito sa mundo. Salamat, Lord, sa inyong pagsamba papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.